kapag po eleksyon, nag-costume pa ng para magsasaka. Sa kanilang mga posters, sa kanilang mga advertisement, sa kanilang mga patalastas nga po sa television. Alam mo, Yes, sir, di ba yung nagsusuot ng mga habong mangga? Ang kamisa de chino. Yes, pagkatapos po may mga tuwalya po sa liig. At nagsusombrero po Sa lakot. Sa lakot po sila. Kasama yung mga farmers. Tapos sa harap sila. Ang ating mga magbubukid, ang mga bayani ng bayan. Tingnan nyo. Easy. Oh, pero totoo naman nga, Manong Ted. Same problem mula noon hanggang ngayon. Wala pong pagbabago. Tama, ang nagbabago lang po ang buhay ng mga politiko. Nalalo pong umuunlad. Mawalang galang lang po sa inyo. Ulitin ko lang ha. Kami, hindi ho naman po dahil sa nagawa natin. Ito lang po example kasi na maganda. Okay. Meron kami binigyan kasi doon sa Aurora Farmers Cooperative dyan sa Esteves, no? Sa Kasiguran Aurora. Ang ginagamit doon, hand tractor. Ang hirap gawin noon, no? So, ang dream nila doon, magpapasko, magkaroon sila ng sarili nilang Harvest. tractor. Tractor, pang-till, no? Pang-araro. That time po, nung pumunta kami doon, as usual, mga kapatid, walang pera gobyerno, walang naibibigay na equipment. So, gumawa tayo ng kaparaanan, bumili ng isang traktora. Alright. Yung traktora na brand yung binabanggit niya, hindi husta nag-i-endorse po tayo dito kasi yung mga farmers na yan, alam na po nila, yung matatagal, Japanese brand, meron nung US brand niya mas mahal. Yung Japanese brand na may available sa bawat region, kasi nga kalat na sila noong pa man, may available po na mga spare parts, may mga technician, do sa mga warranty, at etc. So yung brand na yon na binili mo, isang piraso, yun ang halaga. Okay. So sabi nga sa amin ng supplier, sir, ganito po yung halaga niyan sa market SRP. Alright. Ngayon, kung bibili ka niya ng 10 piraso, bibili ka ng 20 piraso, bibili ka ng 30 piraso, ang laki ng diskwento mo. So ibig sabihin itong Filmec na to, restraint. Hinga malalim. Bibili ka ng pagkarami-raming equipment, overpriced pa. Ano ba naman yan? Obvious naman ito, hindi ba? Obvious naman ito. 1.9 million. Itanong nyo ho yung ilang mga brand ng gantong equipment. Makakabili ka isang piraso, 100,000 piso diskwento. Pa isa-isa. Kung bibili ka ng maramihan, hindi ba mas mura? Siyempre, bulto eh. Ayan. So, kailan na naman po kaya i-investigate? Alam ba ito ni Presidente? Filmec na naman po ito. Tignan nyo yung mga COA reports dyan sa Filmec na yan kung ilan ang kanilang pinagbibili ng mga equipment na hindi napapakinabangan. Ito panggising sa atin tong isyong ito, ha? Opo, sana po mabulabog na kayo dyan. Sobra na naman, di ba? Hindi lang tayo flood control, ha? Hello, ito ho, matagal na po itong gawin nila sa DA. Supplier driven. Bibili ho ng mga equipment, hindi pati nga po yung gilingan, di ba, na sinasabi ni Secretary Montemayor kahapon, hindi napapakinabangan din. Ganon din sila, bumili po ng gilingan, paglabas po mga kapatid nung giniling mo, talagang giniling, kasi Literal. parang na siyang mais. Literal na giling. Yes. Durog. Yes, correct. Bumili po ng mga rice thresher, ha? Aba kailangan 8 tao magbubuhat para mailipat. Alam niyo ho yun? Sabi nga nila, hindi na kumukonsulta, pupuntahan ka, ito equipment mo, receive mo. Ayun na nga. Ako yung nagugulat din ako dyan, Manong Ted eh. Kasi bakit parang ang problema natin sa implementation ng projects, yung consultation. Kasi di ba ito, for example, problema natin sa Department of, sa Filmec, parang hindi na konsulta yung mga magsasaka, basta nabigyan ng
gamit. Eh di ba ito rin yung problema nung dinidiscuss natin yung DepEd program na pagpapatupad nila ng trimester sa school year. Hindi rin kinonsulta yung mga teachers eh. Parang kulang tayo sa mga public consultations. Oo. Consultations ng stakeholders. Oo. Well, at least... Pero isa pa pala sa pinagtataka ko, Manong Ted. Sabi mo matagal ng problema to sa Department of Agriculture. Eh di ba nang pumasok din yung Marcos administration, si PBBM yung una rin na nag-handle ng DA? Baka naman. So I wonder kung ano yung nangyari doon, lalo't mismong yung Malacanang, lalo't mismong si PBBM na yung nag-handle ng department. Ano kayang nangyari? No. Tanong ko lang naman yun. Kasi eventually, naipasa na rin siya kay Secretary Francisco Chu Laurel. Sino itong nagsasabi, Dimps, ng taga-monitor? Taga-monitor ng alin? Ng DA ito? Pakilinaw lang doon sa iyong mensahe. O sige po, bago tayo mag-break po at huminga ng malalim dito po sa isyong ito. Kaya ang sabi ko ng panawagan, with all due respect po, kaya nananawagan sa ating mga kagalang-galang ng mga mambabatas, pansinin kasi yung oversight, yung function po nila, nagpapa-imbestiga po sila, di ba? Madalas, no? O ito ho. Ang sabi nga dito sa official po na statement, no? Oo. Sino nagsabi nito? Itong Dimple, pakiklaro mo lang yung mensahe mo dito. Yung sinasabi mo taga-monitor. Ano to? Taga-DA ba ito? Ito ba'y nangungumisyon doon sa... Ano sinasabi dito ng Federation? Ang sinasabi nila, ito hong mga problemang ito ay may complicit. Ibig sabihin ng complicit, no? Alright? Sa wikang Filipino, complicit. Sa wikang ICC, co-conspirator. Kasabwat. Oo. Ang sabi nga po nila dito, para hong DPWH lang, kung merong pong mga gantong usapin ng flood control scandal, ganun din po ito sa DA. Kaya attention, Secretary Chu Laurel. Eto po tayo. Ano po ang gagawin niyo po dito sa isyong ito? Sa dinami-dami ng pwedeng bilhin na mas magandang brand. Yan ang pinagtitiisan ng ating mga farmers. Kaya ngayon, tenga, nga. Anak ka ng po! Alala ha, na huwag tayo makakalimot po, ikulong mandarambong. Ay lagi nating i-remind. Good morning. Good morning. Lagi naman din tayong nare-remind, Manong Ted Especially kapag umuulan na. Wala pang ang bagyo So 9 straight weeks, tama ba? 7 straight weeks umento. So may rollback daw po sa gasolina and then may kaunting adjustment sa diesel na naman. Yeah. Kaunting adjustment or pwedeng pareho daw. Sabi nga, mga bagay na hindi na po natin kayang baguhin, mga kapatid. So, kahinahunan po ang ating panawagan. Talo tayo dyan. Manggigigil ka lang, walang kahihinatnan. Doon sa ating pong panggigigil dito po sa mga problema ng ating magbubukid, manggigil po tayo, ha? Kay Nanay Christopher Ming, good morning, Nanay. Good morning! Si Nanay kasi ay anak ng mga magsasaka. Ayan. Pero pag pinag-uusapan natin ang issue po para sa mga farmers, definitely po, si Nanay po ay nagbibigay ng reaksyon. Mabuhay po ang lahat ng ating mga magbubukid na lagi din pong starring sa panahon ng halalan. Kapag po eleksyon, sila lagi ang unang-unang, binibigyan ng pagkilala at mga pangako ng mga tumatakbong politiko. Naalala mo, Sir? Yes. Ang iba nga po, nag-costume pa ng para magsasaka. Ay, wow. Sa kanilang mga posters, sa kanilang mga advertisement, sa kanilang mga patalastas nga po sa television, di ba yung nagsusuot ng mga habang manggas. Ang kamisa de chino. Yes, pagkatapos po may mga tuwalya po sa liig. Yeah. At nagsusombrero po Sa lakot. Sa lakot po sila. Kasama yung mga farmers. Tapos sa harap sila. Ang ating mga magbubukid, ang mga bayani ng bayan. Tingnan nyo.
Easy. 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 Di ba? Oo. Oh, pero totoo naman nga, Manong Yun, Ted, lagi rin naman talagang nagagamit. Tapos, kaya ganun na lang katindi yung frustrations, disappointment na nararamdaman natin. Taon-taon na lang. Lalo na yung mga magsasaka natin. Oo. Kasi nagagamit sila sa kampanya, tapos yung nakakarating naman sa kanilang benepisyo, poproblemahin mo pa. Same problem mula noon hanggang ngayon. Wala pong pagbabago. Tama, ang nagbabago lang po ang buhay ng mga politiko. Nalalo pong umuunlad. Mawalang galang lang po sa inyo. Kaya nga, hindi ko nakakaligtaan yung laging sinasabi sa akin nung itong barbero ko na, ewan ko na lang kung saan pinagkukuha itong mga kwento nito. Narinig mo na yun, Tel. Ano ba daw ang kaibahan ng gulong ng jeep sa mukha ng politiko? Gulong ng jeep at mukha ng politiko. Ano? Parehong makapal? Ha? Ay, ano? Ano ka mo? Sabi ko parehong makapal? Hindi. Ano? Ang gulong ng jeep habang tumatakbo, numinipis. Oh, Ang mukha ng politiko, hindi naman lahat, habang tumatakbo, lalong kumakapal. ayun na nga.